Cuando lo hace abajo lo hace bastante bien. Buena izquierda. Puso en malas condiciones al japonés. Parece que va a caer. Es cuestión de tiempo. Ya le trae la cabeza de norte a sur, Julio. Y a ver si no cae. Isa sa pinakamalakas na Meksikano ngayon ay si Luis Pantera Neri, ang kaisa-isang boksingero na nagpabagsak kay Naoya Inoue, at tila ba makakalaban na ito ng ating pambato na si Cuadro Alas Janrel Casimero. Magandang laban talaga ito dahil hindi basta-basta ang boksingero na Mexicanong ito. Narito ang highlights na mga laban nito. Alam nyo ba na malapit nang maglaban si Janrel Casimero at Luis Pantera Neri, pero hindi mananalo ang Mexicanong kalaban kontra sa ating kababayan dahil lahat ng Mexicano na nakalaban ni Casimero ay kanyang pinabagsak gamit ang napakalakas na kamao, kaya knockout ang sasapitin ng Mexicanong kalaban. Sa pagpirma ni Cuadro Alas Janrel Casimero ng kontrata sa ilalim ng Kameda Boxing Promotion, isang napakagandang laban ang nakaabang sa kanya. Sa pag-akyat sa featherweight division, si Luis Pantera Neri agad ang posibleng makalaban ng ating bida. Sa huling laban nitong si Luis Neri ay nagkaroon ng partnership ang Kameda Promotion at Santer Promotion ni Luis Neri sa bansang Mexico. Napakaganda ng pinakitang laban ni Luis Neri dito kontra sa isang Hapon na boksingero na bata ng Kameda Promotion na si Kyunosuke Kameda. Round number 7 lang po ang itinagal ng Hapon na boksingero sa pangalawang pinakamagaling na boxer ng bansang Mexico. Pero va bien. Hoy como duele el cuerpo, arriba un misil, hay olor a pólvora, se va a terminar la pelea, se va a terminar y no más, boleto gratis. Bueno, para mañana, mi reina. Ya no va más. No más. Claro, Ahí claro. está el boleto gratis, felicidades. Pero itong si Casimero ay gumawa ng imposible sa kanyang huling laban. Kahit na dehydrated at alanganin ng kondisyon sa laban, ay nagawa niya pa ring manalo kontra sa huli niyang nakalaban. Patay na dapat si Casimero nang labanan niya ang kalaban dahil sa sobrang gutom bago siya lumaban. Pero dahil sobrang angas ng ating kababayan, nagawa niya pa ring manalo sa laban, kaya kinilabutan lahat, pati ang buong bansang Japan. Isa sa pinakadelikadong laban ni Cuadro Alas Janrel Casimero ay ang kanyang huling laban na ginanap sa Japan kontra sa preparado at napakatindi ng kondisyon ang mas bata na si Saul Chances ng Amerika pero may dugong Meksikano. Kinilabutan talaga si Naoya Inoue, Canelo Alvarez at ang buong bansang Japan, pati ang bilyonaryong promoter sa Pilipinas na si Chavit Singson, kaya siya pinatawag nito para sa posibleng laban niya kontra kay Naoya Inoue. Papaano ba naman kasi hindi pwedeng maging mas mabigat si Casimero kay Saul Chances sa oras ng laban? 127 pounds lang ang dapat na timbang ni Casimero habang si Saul Chances ay tumimbang ng 165 pounds sa mismong laban. Ito ang naging kabayaran ng pag-overweight ni Casimero dahil wala sa kondisyon ang ating pambato. Sumobra siya sa timbangan at pigang-piga talaga ang kanyang katawan. Dumagdag pa po sa problema ni Casimero ang kondisyones na hiningi ng kanyang kalaban na si Saul Chances ay hindi siya pwede magsuot ng manipis na gloves at makapal na gloves lang ang gagamitin ng ating pambato. Dahil dito, lahat ng kanyang mga kritiko at maraming mga boxing analyst, pati na yung mga boxer na talagang nakakaintindi ng rehydration ng isang boxer sa laban, ay naniniwala na suicide mission talaga ang gagawing laban ni Casimero. Kumbaga, sigurado na ang kanyang pagkatalo dahil pigang
sobrang piga siya at hindi pwedeng kumain. Wala nang lakas dahil kailangan niyang panatilihin ang 127 pounds na timbang hanggang sa oras ng laban. Samantalang si Saul Chances ay tumimbang mula 122 pounds sa weigh-in hanggang 165 pounds nang tumungtong na ito sa ibabaw ng lona. Kaya ang hirap isipin kung paano nanalo si Cuadro Alas Janrel Casimero sa laban na ito at napakaraming natalo na kanyang basher at kritiko. Yung totoo sa yung ginawa ni Casimiro, that's a suicide mission. Totoo, suicide mission yun. Ngayon. Kasi dehydrated siya. Oo, Dehydrated siya, eh. gutom siya. Tapos lumaban siya. Plus, the idea na natapos niya ang laban ng first round. Oh. Laban. Even my wife, medyo, kasi sabi ng wife ko habang nanonood kami, grabe naman galing ni Casimiro. Paano siya nanalo na dehydrated siya gutom? Oh, yan. Kasi yung wife ko, fighter din kasi yun eh. Ano yun eh, Ayun. nagla ko siya champion mo. So, she understand the process. So, Kaya kinilabutan ang buong bansang Japan at natakot na talaga sila na ipalaban ang kanilang pambato na si Naoya Inoue. Kaya nila pinagbawalan na lumaban sa Japan si Cuadro Alas Janrel Casimero pagkatapos manalo kay Saul Chances dahil ang lahat ng kanilang boksingero na nakalaban ni Casimero ay nagpatotoo na talaga na kayang-kaya talagang i-knockout ni Casimero si Naoya Inoue na kanilang pambato. Kaya sa bidyong ito, pag-uusapan natin kung paano natakot ang buong bansang Japan at kinilabutan si Inoue, si Canelo Alvarez at si Chavit Singson dahil lahat ng nakalaban ni Inoue ay natakot at natalo kay Cuadro Alas Janrel Casimero at sila talaga ay nagpatotoo sa mga interview. Pag-asa si Tata kay Inoue sakaling magkaharap sila. Of course, ang lakas si Tata iba. Malakas talaga si Tata. Sparring partner din ako sa Japan, gano'n. Matagal din ako nagka-sparring kay Naoya. Kay Naoya, sa dami ng rounds, hindi ako narugi talaga doon sa sparring namin. Hindi ko nakaramdam ng rugi sa kanya. Pero kay Casimero kahapon, first time lang, narugi ako eh. Alam kong marami sa inyo ang nagtatalo-talo kung sino ba talaga ang mananalo kung sakaling maglalaban na si Naoya Inoue at si Cuadro Alas Janrel Casimero. Kaya kailangan mo talagang mapanood ang bidyong ito. Ang isa sa napakalaking tanong ng napakaraming boxing fans ay kaya nga bang manalo ng angas ng Pinas sa halimaw ng Japan? Sa bidyong ito ay bibigyan natin ng kasagutan ang tanong na ito ng napakaraming boxing fans. Tatlong boksingero ang nakalaban na ni Inoue at Casimero ang magpapatotoo na kaya talagang manalo ni Casimero kontra kay Naoya Inoue at mukhang delikado at dihado sa kamao ni Casimero ang hapon na ito. At si Nonito Donaire na 2 beses nang nakalaban ni Inoue ay sinabi na kaya talagang manalo ni Casimero laban kay Naoya Inoue. Nasa dibdib mo. 2 beses mo nakaharap si Inoue, maraming nanonood dito. Oo, 2 beses yan. Sa tingin mo ba kaya may pag-asa yung si Tata kay Inoue sakaling magkaharap sila? Of course, ang lakas si Gusto Tata sagot ni iba. Chap. Malakas talaga si Tata, no? Si Chap Tata. At yung malamin niya yung ginamit niya na yung jab and then nagsiset up siya. He's gonna be a very formidable opponent. At ang pinakahuling hapon na nakalaban ni Casimero na si Yukinori Ogoni ay inamin talaga na natakot kay Casimero dahil sa suntok nito na nagawang wasakin ang kanyang bungo. Inamin talaga dito ni Ogoni na natakot talaga siya kay Casimero at siya ay natalo sa laban. At kung maglalaban si Inoue at Casimero na parehas niyang nakalaban, sigurado daw na may paglalagyan talaga si Naoya Inoue sa left hook ni Casimero. Ito ang napakatinding left hook ni Casimero na siyang tatapos kay Naoya Inoue. 2 Hapon at 1 Pinoy ang parehas na nakalaban ng 2 boksingerong ito. Umpisahan natin kay Kenya Yamashita. Ito yung Hapon na boksingero na nakalaban ni Casimero noong taong 2019. At si Kenya Yamashita rin ang madalas nakasparing partner noon ni Naoya Inoue. Ngunit ang laban ng Casimero versus Kenya Yamashita ay maagang natapos sa round 6. Itinigil na ng referee ang laban dahil di na kaya ng Hapon na makipaglaban. Kung sa kamao ni Inoue ay nakayanan pa ni Yamashita, pero sa kamao ni Casimero ay bumigay na talaga siya.
Sa isang interview ay hindi daw matamaan ni Yamashita ng counter si Casimero. Pero si Inoue ay madali lang nitong natatamaan. Napakalayo ng distansya ni Casimero ayon kay Yamashita sa gitna ng laban. Kaya mahirap patamaan. Pero pag ito na daw ang umuopensa ay tumatalo na ito sa kalaban. Sinasabay ang suntok na pangmalakasan na mahirap ng iwasan. Pag si Inoue ang sumuntok kay Yamashita, nababasa pa ni Yamashita. Pero pag si Casimero na ang sumuntok kay Yamashita, sapul na si Yamashita. Ayon kay Yamashita, mabagal daw si Casimero kung iyong titingnan. Pero ito daw kasi ang paraan para maging lalong mabisa ang unpredictable na galawan. Dito ay napagtanto na ni Yamashita na napag-aralan at na-master na ng gusto ni Casimero ang lahat ng skill ng isang boxing player. Kaya kahit na si Inoue ay isang complete fighter, makakahanap pa rin ng paraan si Casimero para ito ay matalo. At kung mauunang makatama ng sulido si Casimero kontra kay Inoue, siguradong matatalo na si Inoue kay Casimero. Pero si Inoue ay nagpapabago-bago ng taktika depende sa kalaban nito. Pero magiging walang silbi lang daw ito kay Casimero dahil nga unpredictable ang galawan ni Casimero. Mapakaliwa o kanan ang gamitin ni Casimero ay parehas daw napakalakas at mapanganib na kamao. At ayon kay Yamashita, ang pinakadelikado sa lahat kay Casimero kung saan ang gumagalaw ang mga katawan nito na hindi na niya iniisip ang mga ensayo. Nag-a-adjust ang style ni Casimero depende sa kanyang kalaban doon na mismo sa gitna ng laban. Mahirap itong maipaliwanag at hindi maiintindihan ng simpleng boksingero lang. Pero isa lang daw ang tumatak sa isip ni Yamashita, napakahusay nitong kalaban na maaari lang daw matalo kung gagamitan ng dayaan. Sumunod naman na boksingero ay si Ryo Akaho. Hapon din ang boksingerong ito na nakalaban ni Casimero. Ito ang nakakagulat na revelasyon ng Hapon dahil ayon sa kanya, pagdating kay Inoue, madali lang niya itong tinalo. Dumating pa nga sa punto na 3 beses niya itong napabagsak sa kanilang sparring na laban. 井上選手は内割りに右フックだけ当てると、左フックを狙ってるっていう感じ、左ボディっていうより前半少なかったよね。ジャブ。うん。ボディにジャブと右ストレートを多発しているから、まあ左ボディで取っといて。Pero pagdating kay Casimero, iba ang naging kwento. Dahil halos mamatay daw si Akaho sa lakas ni Casimero. Nabasag pa nga ang panga nito sa lakas ng suntok ni Casimero. At ito ang dahilan kung bakit siya natalo. Dahil sa kanyang pagkahimatay at pagkabasag ng panga, inamin ng Hapon na tumalo kay Inoue na siya ay nawasak talaga at natalo sa pamamagitan ng KO kay Cuadro Alas Janrael Casimero. Sa lakas ni Casimero ay natakot talaga si Akaho kaya siya nag-inarte at kusang sumuko. Isang bagay na hindi niya naramdaman nang makaharap niya si Inoue. Kaya para sa kanya, kung maglalaban si Inoue at Casimero, sigurado daw na may kalalagyan talaga si Inoue sa lakas ni Casimero. Ang pangatlong boksingero na buhay na magpapatunay na kaya talagang matalo ni Casimero si Inoue ay si Pete Apolinar, isang Pilipinong boksingero na ilang beses ding nakasparing ni Inoue at nakasparing din si Casimero. Sparring partner din ako sa Japan, ganun, matagal din ako nagka-sparring kay Naoya. Kumbaga sa dinami-dami na, marami na rin yung rounds namin na nagpalit. Suntok, kumain ako na suntok niya. Ganun. At yun, naramdaman ko yung mga pinagkaiba nila. At ano. Ayon kay Apolinar, si Casimero daw ang klase ng boksingero na sa una ay magpapagpag lang ng kalawang. Pero sa oras na ito ay maging seryoso, ay naramdaman niya talaga ang pagiging halimaw nito na para daw isang leon sa ibabaw ng lona. Hindi naman bago sa atin na yung lakas niya talaga. Pero nagano, parang nasurpresa ako kasi yung unang nakita ko siya nag-sparring. Ano lang pala yun, parang kala ko ganun, parang spar play lang, pero parang nagpapagpag lang pala siya ng kalawang. Kasi nung kahapon, nung last sparring kami, grabe, parang na siyang leon. Grabe, iba na yung kondisyon niya, ibang Casimero na yung ano. Pagtungtong mo ng ring, parang
nandun na yung killer instinct niya eh. Isang bagay na hindi niya naramdaman kay Naoya Inoue, ito ang lakas ng presensya ni Cuadro Alas, General Casimero. Nang makalaban niya daw si Casimero, sobrang unpredictable talaga ng mga suntok nito. Dahilan upang hindi talaga mabasa ang mga atake ni Casimero ng isang boksingero. Talaga, angas na pila. Kasi yung mga suntok niya, ano eh, unpredictable kung baga. Kasi, tsaka, hindi mo siya makukumpiyansahan talaga kasi yung pag-ilag niya, merong babalik na mas malakas. Gano'n. Ayon din kay Apolinar, gamit ni Casimero ang mga paa at inuunat niya ng gusto ang kanyang katawan upang maging todo bigay ang suntok na kanyang papakawalan. Baga, yun sa pag-ilag niya, nandun pala yung, dun niya siniset up yung malakas na counter, gano'n. Ay, yung lakas ng suntok niya nagagaling talaga sa ano niya, sa hip, sa leg, gano'n. Binibend niya talaga yung linya para pagbigay, talagang tutubigay talaga. Nang makaharap daw ni Apolinar si Naoya Inoue, ilang beses daw siyang kumain ng kamao ni Inoue pero hindi siya narugi. Pero nang unang beses niyang makasparing si Casimero ay narugi talaga siya ng gusto. Partida ni Casimero, first time pa ito. Kinaoya, sa dami ng rounds, hindi ako narugi talaga doon sa sparring namin. Hindi ko nakaramdam ng narugi sa kanya. Pero kay Casimero kahapon, first time lang narugi ako eh. Tinanong ni Diego Bandido si Pete Apolinar ng isang seryosong tanong kung sino sa tingin niya ang mananalo kung maglalaban si Inoue at Casimero, at ikakagulat mo talaga ang naging sagot nito. Sino yung mananalo pag naglaban sila? Para sa akin, malaki yung chance nila parehong manalo. Sinong tamaan, may kalalagyan talaga kasi para sa akin, yung lakas ni Casimero iba. At sa tatlong boksingerong ito na nagpatotoo na kaya talagang manalo ni Casimero laban kay Naoya Inoue, sana'y nasagot nito ang malaking katanungan sa isipan mo. At ang pinakamalaking dagdag dito na si Yukinori Ogoni ay nagsabi talaga na siya ay natakot at natalo kay Cuadro Alas, General Casimero, at ang nakalaban niya sa sparring na si Naoya Inoue ay kayang-kaya talagang i-knockout ng ating pambato. Wala nang ibang makakatalo kay Naoya Inoue kundi si Casimero. Sa huling laban naman ni Casimero sa bansang Japan, dito na talaga kinalabutan ang buong bansang Japan, si Inoue at si Chavit Singson, dahil sa imposibleng manalo ang isang pigang-piga, hindi kumain at rehydrated na si Casimero kontra sa kondisyonadong kalaban na si Saul Chances. 127 pounds lang si Casimero kontra sa 165 pounds na si Sanchez. Parang lumaban si Casimero kay Canelo Alvarez. Pero sa labanang ito, round number 1 lang ang itatagal ng Meksikano mula sa napakahusay at talentado na ating pambato. Natakot talaga ang buong bansang Japan sa lakas ni Casimero dahil sa imposible itong manalo, pero nagawa niya pa rin manalo. Pati si Chavit Singson ay kinilabutan sa ating pambato.